For today's episode, magluto naman tayo ng pata, pero tatlong klase. So simulan natin sa pinaka-basic. This is paksiw na pata. Disclaimer po, lahat po itong tatlong recipes na to ay hiningi ko kay Nanay Rose kasi siya po ang eksperto sa pagluluto ng mga ganitong potahe. So this paksiw na pata, paborito po ito ng yumao kong tatay, especially with beer kasi masarap naman talagang pangpulutan. So first, meron po ako ditong 5 kilos of pata. No? So ang ginawa ko dito kanina, pinakuluan ko po siya for 5 minutes to remove all the impurities. Ayan o, makikita mo yung mga bulangyang ayaw mong mapasama sa finished product mo. After 5 minutes, discard the liquid or alisin mo yung pata dyan. Tapos ngayon po, ibinalik ko na po yung pinakulong pata. Tinapon ko na yung liquid ha. And we can start sa ating paksiw. So, bubuksan ko yung apoy, high flame, and this is very simple. I have here pounded garlic. You can also use minced garlic, kaso lang, pagka pounded, parang mas, alam mo yun, mas napipisa mo, so mas lumalabas yung flavors. So, this is pounded garlic. Yung dalawang recipes po natin na susunod, manggagaling din dito sa ating paksiw. Kaya po inuuna natin to. Okay? By the way, yung patang binili ko sa grocery ay yung slice. Mamaya naman po magkakalasog-lasog din po yan pagka lumambot na yung pata mo. And this is patis, fish sauce, salt, lots of salt, whole black pepper, peppercorns, laurel. Kung gusto mong maanghang ito, pwede ka maglagay ng sili, siling labuyo, pasete. Pero mamaya na. Kasi baka ayaw mo namang maanghang yung kaldereta or ayaw mong maanghang yung isa pang luto, yung sa tausi. Tatlo po ang lulutuin natin. And then, you just put around 1 to 2 cups of white vinegar. So I'll put just around 1.5. And of course, water. Just enough to almost cover the meat or the pata. A little bit more of water. Ayan, ganyan lang. Kasi po, pagka kumulo po yan, tatakpan po natin, mapapansin mo, magsisettle down. So, ayaw mo naman na masyadong masabaw. Parang dilagang pata na yon. So, tatakpan ko siya. Mamaya, if I need to add more water, I'll add more. So, papalambutin mo yan. High flame muna. Pagkulo, reduce the heat to medium-low. And then, palambutin natin for around 30 to 40 minutes. Okay? Balikan natin. Ayan! So, ang malambot na ang ating kapatahan. What I will do, i-divide ko ito into 3. Ito yung paksiw. Ang mahilig kasi dito sa paksiw, si Miss Dayan. Ito naman, lulutuin nating kalderetang pata and luto sa tausi. Yung sabaw po ng paksiw, huwag niyong itatapon yan. Well, hindi ko po kayo pinipilit na ikaldereta at itausi ha. If you just wanted paksiw, just leave it as is. So, yung lasa, kung natatabangan ka pa, lagyan mo ng broth cube, lagyan mo ng asin, patisan mo pa. Actually, pwede din lagyan ng toyo. Kaso lang, kami po hindi nagtotoyo sa paksiw. Talagang white paksiw lang siya. Okay, so this is our paksiw. Tama na po yan kay Miss Dayan. Ayan, ang sarap. Pag medyo lumamig-lamig po yan, yung sabaw is yung parang nagje-gelatin. Tapos, kukunin ko yung mga kabawangan.
Ayan. So, depende sa panlasa mo, pwede mo pang i-adjust ito, no? Teka, ito lalagyan ko lang po ng konting pampalinamnam. Masarap siya pero it needs, konti pang umami. Kung halimbawang isasabaw mo sa kanin, pero kung pampulutan, okay na po siya. So, nilagyan ko ng isang pirasong pork broth cube. Luto na yung ating, pakuluin lang po natin. And then mamaya, alam nyo ang sausawan po nito is patis na may sili na napakasarap. Okay, ayan. Takpan na natin yan dyan, ganyan. And then let's cook our caldereta. So this second recipe is calderetang pata. So this is not your usual caldereta. Dito sa Binyan, ganito po kami magkaldereta, especially during fiesta. This is the white or the brown caldereta. So I'm putting butter. You can also use margarine. And then pounded garlic. Lahat nga po kasi ng klase ng luto ng pata, niluluto ni Nanay Rose dati kasi paborito pong pulutan yan ni tatay. So, name it. May pata kaming nilaga, may pata kaming humba, may pata kaming yung kulay pink, niluluto niya sa fermented beans. Nako, lahat po napakasarap. Even our kare-kare, pata nilalagay. So you want to cook your garlic until aromatic. So basta nangangamoy na, okay na yan. And then your onions. Mabilis ang luto lang po ito. Kasi malambot na yung ating karne. Etong kaldereta na to is spicy. Kung gusto mong talagang mas kumalat yung anghang, we have here 3 pirasong sili that we have chopped. Pwede mo nang ilagay ngayon. Pero mamaya ko na ilalagay. Okay? And now, let's put pata. Maglalasog-lasog na po yan dyan. Maghihiwa-hiwalay. Ayan. Ito naman, dun sa last recipe natin, yung sa tausi. So, gisa mo lang. And then, you will put 1 small can of liver spread. Evaporated milk, peanut butter, one piece of pork broth cube, and yung broth mo. Ang kagandahan lang, pag pinaksiw mo muna yung pata bago mo ikakaldereta, mas iwas panis. Kasi nga, niluto mo na yung karne in vinegar. A little bit more of our broth. Yung ganito, no? Kung halimbawa kasing fiesta, baka mamaya kunin ng bisita yung isang buong pata. So, pwede mong gupit-gupitin. Okay, now I'm going to put the sili. Lots of sili. Kung ayaw mong maanghang ha, wag mong ilagay lahat ng sili. And then I'm going to put 1 can of garbanzos. Etong ganitong kaldereta po, pag medyo nananawa ka na sa, alam mo yon yung kalderetang pula, lagyan ko ng konting sabaw kasi baka matuyot. And then, ito po ay egg. What I'll do is, ganyan lang, i-quarter mo lang. Kasi the yolk will also add flavor and richness to the sauce. Kaso lang po, mas mabilis mapapanis. So, pwede namang ilagay mong isang buo. Pag pang-ulam lang namin, ng weekend, hindi na nilalagyan ng itlog. Pero pag pang fiesta, may itlog. Okay? And lastly, pakuluan mo ng isa pang beses and then ilagay natin ang cheese.
Okay, and syempre, ang cheese. This is Eden cheese. Ano mo dyan? Ang sarap. Ayan na, ang ating kalderetang pata. Let's give it one final try. Sarap. Parang ayaw ko ng tigilan. Let's do the third recipe. Ito naman yung isa sa pinakasimpleng recipes ng pata or ng karne na madidiscover mo, pero super sarap. So this is pata sa tausi. Inimbento yan ni Nanay Rose, or sabi niya may nagturo sa kanya long time ago. Or parang natikman niya, may nagdala dito sa bahay namin, tapos shinare sa kanya ang recipe. Parang ganun po ang istorya. Anyway, mamaya, titignan natin kung matatawag natin siya para i-approve kung nakuha ko yung lasa. So first, magigisa ka ulit ng bawang sibuyas. Papulahin mo lang yung bawang. Lots of garlic. Normally, ulam namin ito pagka weekend, tapos ang kapartner niya ay pritong tilapia or pritong galunggong. Okay, once aromatic, onions, and sliced tomatoes. Lots of tomatoes. Ayan, so palambutin mo lang yan, mga 3 to 4 minutes. Iwan mo lang dyan. And then, ilalagay na natin yung ating pata. Actually, gugupit-gupitin ko na po itong pata. Tanggalin mo na yung laurel. Ganyan lang. Hindi naman kailangang sobrang liliit. Diba? Kailangan mukhang pata pa rin siya. And then, ilagay na natin ang ating pata. And salted black beans. Tatanggalan ko lang po ng sabaw. Actually, the recipe calls for 1 to 2 packs. Pero nasa sayo po iyon. Pwedeng isa lang ang ilagay mo kung ayaw mo ng maalat-alat. Kasi maalat po ang salted black beans. Pero pag tinanggal mo yung sabaw, safe naman yan. More broth. Gawin ko ng 2 packs. And then, you just simmer this for around 3 to 5 minutes para kumalat ang flavor. Kung naaalatan ka dahil sa black bean, lagyan mo pa ng konting broth. Hindi pa po natatapos yan dyan, ha? This is kinchay. So you just cut it like that. Ayan yung magbibigay sa kanya ng distinct flavor. Kinchay is different from wansoy, ha? Nagtabi ko ng konti for garnish. I turn off the flame. And then that's it. Okay, so I'm going to plate this, tapos tikman natin. Ayan, let's try. So first, ito munang paksiw. Ayan o, very tender. Pero as it is, malasa na naman yan. Pero mas masarap yan, may patis and sili. Ayan, patis at sili. So good. Etong sa tausi talagang pangkanin po ito, ha? Well, pwede din pulutan. Sarap. Alam mo yung hindi mo aakalaing, dito lahat nagsimula lahat yan sa paksiw na to. Yung parang
Today, ito yung ulam mo. Classic Filipino dish, biglang nagkaroon ng oriental touch. And ito, yung pampiesta. Paborito naming lahat, the caldereta. Ito talaga yung kada subo mo. Naaalala ko pagka-fiesta dito sa amin. Tapos, may isang malaki pong talyase na kalderetang pata at na ganito yung luto at kalderetang itik. At may isa pang kalderetang kambing. Dahil yun po ang pulutan ng mga nag-iinuman dito, ng mga kumpare ng tatay ko. Gusto ko po kayong batiin lahat. Kung kayo po ay nandirito pa, 'di ba? Hello po sa lahat ng mga kumpare ng tatay kong nagluluto kasi you know, it's really a celebration eh. Sama-sama po silang magluluto sa hapon sa malalaking talyase over open fire, panggatong ang gamit. Kaya ang lambot-lambot talaga, ang sarap-sarap. Lutuin nyo na because it's really, really delicious and ang pinaka-importante dyan, it's very easy to prepare. So mamaya hopefully abutan ni Nanay Rose to, ipapa-approve ko sa kanya kung pasado kasi po siya ay nagga-garden. So I'm going to see you all soon. Happy cooking! Ito, pata with tausi. For thumbs up lang, thumbs up. Kalderetang pata. Paksiw na pata.